May isang bagay na nangyayari sa loob ng Iran nitong mga nakaraang araw na pilit itinatago ng rehimen ng Iran. Hindi ito isang protesta, hindi rin ito isang pag-atake. Mas malala pa ito sa kanila. At nagsimula ito sa mismong minuto na inakala ng rehimen na nanalo na sila sa laban kontra Estados Unidos. Para maintindihan mo ang laki ng nangyayari, kailangan kong ipakita sa iyo ang tatlong eksena. Tatlong eksena na nangyari ngayong linggo at kapag pinagsama-sama, ipapaliwanag ang laki ng problemang kinakaharap ng rehimen ng Iran. Ang unang eksena ay ang presidente ng Iran, Masoud Pezeshkian, na nakaupo sa harap ng kamera ng pambansang telebisyon. Tinitingnan niya ang mga Iranian at may hinihiling siya. Isang hiling na hindi pa nagawa ng ibang leader ng Iran sa loob ng 47 taon ng rehimen. Hinihiling niya sa mismong mga mamamayan na kumain ng mas kaunti, patayin ang mga ilaw sa bahay at bawasan ang paggamit ng enerhiya. At ang dahilan ay simple. Pinigilan ng blokeyong pandagat ng Amerika ang pagpasok ng pagkain at supply sa Iran. 60% ng pagkain na inilalagay ng mga Iranian sa kanilang mesa ay galing sa labas. Sa loob lang ng mahigit isang linggo ng blokeyo, nawala na ito. Ang ikalawang eksena ay si Ministrong Panlabas ng Iran, Abbas Araghati, na sumasakay ng eroplano papuntang Moscow. Hihingi siya ng tulong kay Vladimir Putin. Si Araghati, na 2 buwan lang ang nakalipas, ay nagsabing Iran ang magtatakda ng mga tuntunin sa susunod na negosasyon, ay ngayon lumalapit sa gobyerno ng Russia para humingi ng diplomatikong suporta. Nag-alok si Putin na mamagitan. Ngunit si Trump sa isang pulong sa Oval Office ay sinabi sa mga reporter na mas gusto niyang makita si Putin na tumutok sa pagtatapos ng digmaan sa Ukraine. Naihatid na ang mensahe, wala nang matatakbuhan ang Iran. Ang ikatlong eksena. Ito ang pinakagrabe. Isang institusyon para sa pag-aaral ng digmaan ang naglabas ng ulat ngayong linggo na tumutukoy kung sino talaga ang namumuno sa loob ng Iran na yon. Hindi ito ang pinakamataas na leader, presidente o kalihim ng ugnayang panlabas. Isa itong general ng revolusyonaryong gwardiya na si Ahmad Vahidi. Bumagsak na ang estruktura ng rehimen ng Iran. Isang militar ang nagbibigay ng mga utos. Eksaktong uri ng tao na walang gustong makipagnegosasyon. Kapag isang militar mula sa revolusyonaryong gwardiya ang namumuno, hindi na diplomasya ang umiiral, kundi militar na lohika na. Dito lumilitaw ang tanong na sinusubukang sagutin ng mga gobyerno sa buong mundo ngayon. Kakayanin ba ng rehimen ng Iran ang mga susunod na mangyayari? Sa ganitong sitwasyon, habang hati ang rehimen, nagugutom ang tao at humihingi ng suporta sa Moscow ang kalihim ng ugnayang panlabas, nagpasya ang Iran sa isang mapanganib na hakbang na nagbago ng lahat. Nagpadala ang rehimen ng Iran ng formal na panukalang kapayapaan sa Estados Unidos na sa tingin nila ay matalino. Nangako ang Iran na bubuksan muli ang Strait of Hormuz kapalit ng pagtigil ng Estados Unidos sa naval blockade. Pero ang pangunahing detalye ay nasa dulo ng dokumento. Gusto ng Iran na ipagpaliban muna ang anumang pag-uusap tungkol sa programang nuklear at alam mo ba kung bakit matalino yon para sa kanila? Dahil masosolusyunan nito ang agarang problema ng rehimen ng Iran. Mag-isip ka muna. Babalik na ulit ang mga barko. Darating na ulit ang pagkain. Ang 10% buwan ng implasyon ay bahagyang huhupa. Habang nangyayari ito, magkakaroon ng oras ang rehimen para buwing muli ang mga nawala nila sa digmaan. Ang mga nasirang missile launcher, mga pabrika ng armas at mga pasilidad nuklear. Inisip ng Iran na naipit nila ang mga Amerikano sa pagitan ng dalawang masamang pagpipilian. Alin man sa tanggapin ang pagpapaliban sa usaping nuklear o patuloy na bayaran ang presyong pampulitika ng pagpigil sa langis ng mundo. Pero gaya ng ipapakita ko mamaya, nagkamali ng kalkula ang Iran. Pagdating ng panukala sa Washington, tinipon ni Trump ang gabinete sa seguridad at nag-usap sila ng ilang oras. At mabilis dumating ang sagot. Tinanggihan ni Trump. At matatag niyang tinanggihan. Kinansela niya ang biyahe ng mga negosyador ng Amerika papuntang Pakistan, kung saan gaganapin sana ang susunod na round. At nagpadala siya ng pampublikong mensahe. Kung gusto ninyo makipag-usap sa akin, tumawag kayo sa akin.
Pero ang nangyari kinabukasan, eksaktong alas 4 ng umaga ay nagpakita na iba ang napagdesisyonan ni Trump. Nag-post ang presidente ng Estados Unidos sa social media ng larawan niya mismo, nakaitim na Amerikana, may suot na sunglasses, hawak ang isang assault rifle, may mga pagsabog sa likuran at may caption na binubuo ng 3 salita. Tapos na ang bait-baitan. Tumaas ng 3% ang presyo ng langis sa loob ng 15 minuto. Lumampas na sa $114 ang presyo ng Brent na langis kada bariles. Nakuha agad ng mga pamilihang pinansyal ang mensahe kahit hindi pa ito naiuulat ng mga mamamahayag. Para sa mga namumuhunan, malinaw ang mensahe. Seryoso si Trump sa kanyang sinasabi. Ngayon, narito ang bahaging halos walang nakapansin. Mayroong 3 bagay na nagbago nito mga nakaraang araw at siyang nagpapaiba sa round na ito sa lahat ng nauna. 3 palatandaan na kung titingnan isa-isa, mistulang dagdag na kabanata lang sa retorika ng Estados Unidos at Iran. Kapag pinagsama ang 3, nagkukwento sila ng kakaibang storya. Ang unang palatandaan ay mula sa Israel. Ang ministro ng depensa ng Israel, si Israel Katz, ay nagbigay ng isang pampublikong panayam na nagsasabing handa ang Israel na ipagpatuloy ang digmaan anumang oras at naghihintay lang sila ng go signal mula sa Washington. Inilarawan niya ang plano ng Israel sa isang pangungusap. Ibalik ang Iran sa panahon ng bato. Pamunuan ng teroristang rehime ng Iran na gustong ibalik ang Iran sa panahon ng kadiliman at bato sa pamamagitan ng pagsabog ng mga pasilidad ng enerhiya at kuryente. Ang pangungusap na ito ay hindi galing sa isang kongresista, hindi rin ito galing sa isang analista. Ito mismo ang ministro ng depensa ng isa sa mga pangunahing sandatahang lakas sa mundo na nagsalita ng hayagan. Ang pangalawang palatandaan ay ang pinakamalaking konsentrasyon ng lakas militar ng Amerika sa gitnang silangan sa loob ng mga dekada. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, 3 carrier battle group ng Estados Unidos ay sabay na nasa rehiyon. 50,000 sundalong Amerikano ang nakapwesto ron. Karaniwan, nasa 30,000 hanggang 40,000 ang bilang. Ang aircraft carrier na USS George H. Bush ay ipinadala para magpalakas kasama ang 3 missile destroyers at isang amphibious ship na may 2,250 mga marine. At nagsimulang maglipat ang Pentagon ng mga long-range stealth missiles na tinatawag na JASMMER mula Pasipiko papuntang gitnang silangan. Itinatabi ang mga missile na ito para sa isang napaka-espesipikong sitwasyon, isang posibleng digmaan laban sa China. At ipinakita ng mga Amerikano sa paglilipat na ito na handa silang isakripisyo ang bahagi ng kanilang estratehikong reserba para sa Pasipiko kapalit ng pagtiyap ng mapagpasyang kalamangan laban sa Iran. Siguradong may kapalit ang pustahang ito. Tinatayang ng mga pagsusuri na mahigit kalahati ng mga Amerikanong THAAD na interceptor laban sa misil ay nagamit na sa digmaang ito. Abutin pa ng taon bago mapuno ulit ang stock na yan. Pero malinaw ang pananaw ni Trump. Sulit ang bayad na yan para matapos na ng tuluyan ang problema sa Iran. Ang ikatlong palatandaan ay mula mismo sa rehime ng Iran at ito ang pinakalinaw sa lahat. Nagdeklara ang Iran ngayong linggo na epektibo simula ika-26 ng Abril ng ganap na pagbabawal sa pag-export ng bakal. At ang bakal, para sa mga hindi nakakalam, ay isang estratehikong hilaw na material. Ginagamit ito sa paggawa ng misil, drone, tangke at barko. Ang rehime ng Iran ay naghahanda sa loob ng bansa para sa matagalang digmaan. Alam nila ang darating. Pero may ika-4 pang piraso sa palaisipan na ito. Isang impormasyong lumabas ngayon na lalo pang ginagawang palaisipan ang sitwasyon. Mayroong isang sandatang Amerikano na mahigit 1 dekada ng pinauunlad. Ang tawag dito ay Dark Eagle. Ang bawat misil ay nakakahalaga ng halos $41 milyong. Lumilipad ito ng 7 beses ang bilis ng tunog. May abot ito na 3,500 kilometro. Nakakamanobra ito sa ere habang lumilipad, kaya halos imposible itong mapatamaan gamit ang kasalukuyang teknolohiya ng depensa laban sa himpapawid. Sa makabagong kasaysayan, hindi pa ito nagamit sa labanan ni minsan.
Isipin mo ang isang misil na inilunsad mula sa isang base ng Amerika sa Qatar, tumatawid sa Persian Gulf, tumatama sa Iran bago pa makadalawang kisap mata ang nanonood, at walang radar ng Iran ang kayang subaybayan ang galaw nito sa totoong oras. Ganito mismong sandata ang tinutukoy natin. At gaya ng nabanggit ko kanina, ginugol ng Estados Unidos ang buong nakaraang dekada sa pagreserba ng sandatang ito para lamang sa isang sitwasyon. Isang posibleng digmaan laban sa China sa Pasipiko kung saan magiging mahalaga ang bilis ng hypersonic laban sa hukbong dagat ng China. Noong Abril 29 may lumabas na mahalagang balita sa mga pahayagan sa Amerika. Ang Central Command ng Sandatahang Lakas ng Amerika ay nagpadala ng formal na kahilingan sa Pentagon. Isinasaalang-alang nilang gamitin ang Dart Eagle sa gitnang silangan laban sa Iran. Sa mga hindi bahagi ng Pentagon, parang karaniwang formal na pulong lang ito. Para sa mga nakakaintindi kung paano gumana ang ganitong kahilingan, sapat na ito para mapansin ang isang bagay. Ang mismong pag-iral ng kahilingang ito sa gitna ng blokeyong pandag at bantang muling sumiklab ang digmaan ay may sariling kwento na. May isa pang detalyeng lalong nagpapahalaga sa kahilingang ito. Noong Abril, inilagay ang kontrol ng Dark Eagle sa ilalim ng STRATCOM, ang estratehikong komando ng Amerika. Ang STRATCOM ang estrukturang kumokontrol sa mga sandatang nuklear ng Estados Unidos. Sa ibang salita, kung ibibigay ang pahintulot na ito, hindi ito magmumula sa isang general sa larangan ng labanan, manggagaling ito direkta mula sa White House, direkta mula sa presidente. At ang dahilan kung bakit may ganitong kahilingan ay simple. Nagagawa ng Dart Eagle ang hindi kayang gawin ng natitirang arsenal ng Amerika. Mabagal ang mga Tomahawk na misil. Lumilipad sila mas mababa sa bilis ng tunog. Pagdating nila sa target, nakalipat na ng pwesto ang mobile launcher ng Iran. Mas mabilis ang mga JASSM-ER, pero mas maikli ang abot nila. Ang Dark Eagle na lumilipad sa Mach 5 ay umaalis mula sa isang base ng Amerika sa Qatar at kayang tamaan ang kahit anong bahagi ng teritoryo ng Iran sa loob ng 3 minuto. Masyado maikli ang oras, hindi na makapagtatago ang kahit anong mobile launcher. At ang isang ugiba lang, kahit walang pampasabog, ay may dalang kinetic energy na katumbas ng 700 kilo ng dinamita. Kayang butasin ang mga bangkar at malalalim na tunnel. Sa madaling salita, kung maaprobahan ang kahilingan, ang Dart Eagle ang magiging nag-iisang sandata sa arsenal ng Amerika na kayang sirain agad ang natitirang kakayahan sa balistika ng Iran. Hindi na kailangang ulitin ang pag-atake ng maraming beses. At ang katotohanang pinag-aaralan na ito ng Pentagon ay nagpapakita na ng laki ng maaaring mangyari. Pero posibleng hindi maaprubahan ang kahilingang ito at baka taktika lang ito ng psychological pressure. Maaring paraan ito ng Estados Unidos para pilitin ang rehimen ng Iran na bumalik sa negosasyon. Kahit iyon lang ang layunin, kakaiba na ang mensaheng dala ng kahilingang ito kumpara sa lahat ng nakita sa digmaan. At ngayon, sa lahat ng ito na nangyayari, baka nagtatanong ka ng isang malinaw na bagay. Kung napansin ng Iran na maaring paparating ito, bakit hindi sila gumagante? Bakit hindi nila agad iniigting ang labanan? Bakit hindi sila magpaunang umatake sa anumang base ng Amerika, sa anumang kaalyado o kahit ano paman? Ang sagot sa tanong na yan ang dahilan kung bakit magiging kakaiba ang digmaan kung ito'y muling magsimula kumpara sa unang yugto. Simple lang talaga ang sagot, hindi nila kaya. Ang mga unang pambobomba nung digmaan noong Pebrero at Marso ay sumira ng humigit kumulang 75% ng mga panglunsad ng balistikong misil ng Iran. Unti-unting binubuo muli ng rehimen ang kakayahang iyon. Pero ang pagbabawal sa pag-export ng bakal na ipinataw mismo ng Iran ay nagpapakita na hindi rin sila nakakakuha ng hilaw na materyales. Pinutol ng blokeyong pandagat ang lahat. Ang barkong Tuska na naharang ng hukbong dagat ng Amerika ilang linggo nang nakalipas ay nagdadala ng mga bahagi ng armas mula sa China. Samantala, sa loob ng Iran, lalong lumalala ang sitwasyon. Habang nawawalan ng kontrol ang rehimen sa labas, sa loob naman ay mabilis na lumalala ang mga bagay.
Ang inflasyon ay nasa 10% kada buwan. Ayon sa pagsusuring pang-ekonomiya, kung sumiklab muli ang digmaan, maaring umabot sa 20% kada buwan ang bilang na ito bago matapos ang taon. Sa praktikal na usapan, ibig sabihin nito ay 5 beses na tataas ang mga presyo. Nasa pinakamababang antas sa kasaysayan ang pera ng Iran. Ang rehimen ay nahaharap sa presyon sa lahat ng larangan ng sabay-sabay. At ang mga kalaban ng rehimen na nasa pagpapatapon ay tinitingnan nito bilang isang pagkakataon. Si Reza Pahlavi ang anak ng huling Shah ng Iran na naninirahan sa Estados Unidos habang nasa pagpapatapon ay nagpunta sa social media at nagbigay ng pampublikong panawagan. Nanawagan siya sa mga militar ng Iran na mag-alsa laban sa rehimen. May saysay lang ang panawagang ito kung naniniwala ang oposisyon na malapit nang bumagsak ang rehimen. Ngayon, dumako tayo sa huling bahagi ng palaisipan na ito. May isang mahalagang petsa na dapat bantayan ng lahat. Biyernes, 1 ng Mayo. Isang petsa na, sa totoo lang, magsasabi kung malaya si Trump na tapusin ang digmaang ito sa paraang gusto niya o kung kailangan muna niyang harapin ang Kongreso ng Amerika. Nagsimula ang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran noong ika-28 ng Pebrero 2026. Eksaktong 60 araw na ang lumipas ng labanan pagsapit ng Biyernes. At ayon sa batas ng Amerika, partikular sa War Powers Resolution ng 1973, kailangang bawiin ng presidente ng Amerika ang mga tropa sa loob ng 30 araw maliban kung makakakuha siya ng formal na pahintulot mula sa Kongreso para ituloy ang digmaan. Pero kontrolado ng mga Republikano ang parehong kapulungan ng mga kinatawan at Senado. Malamang na hindi nila itutuloy ang botohan. Sa madaling salita, papasok ang digmaan sa legal na limbo. Pero si Trump ay patuloy na may ganap na kalayaan para pamunuan ang mga operasyong militar. Sa loob ng 47 taon, itinayo ng rehimen ng Iran ang kanilang pagkakakilanlan sa isang ideya. Ang ideya na sila ay hindi matitinag na malalampasan nila ang anumang presyon, anumang digmaan, anumang parusa. Pero paulit-ulit na ipinapakita ng kasaysayan ang isang bagay. Ang mga rehimen na iniisip nilang hindi sila matitinag ay bihirang mapansin ang sandali na hindi na sila ganon. At marahil, at ito ang bahagi na ayaw aminin ng sinuman sa rehimen ng Iran ng hayagan, marahil ang nangyayari ngayon ay eksaktong senaryo na hindi nila kailanman pinaghandaan. At yan ang dahilan kung bakit gusto kong malaman ang iyong opinyon. Sa tingin mo ba talagang muling sisimulan ng Estados Unidos ang digmaan o psychological na pressure lang ito para mapilit ang rehimen na umatras? Magkomento ka sa ibaba kung ano ang iniisip mo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito para maintindihan ang nangyayari, i-like mo ito, mag-subscribe ka sa channel at i-share mo sa iba na kailangang malaman ito. Magkikita tayo sa susunod na video.